Hallelujah! Isang magandang umaga po sa bawat isa. Hallelujah! Sige po, palakpakan po natin ating Panginoon na tayo po'y tumayo. Tumayo po ang anak ng Diyos na mananagumpay. Isa na naman pong linggo ang ating napagtagumpayan at tunay na ang Panginoon ang siyang ating kasama sa sa nakaraang linggo. Amen? Salamat, Panginoon. Salamat. Sige po, sa umagang ito, alam ko po na miss natin ang bawat isa, no? Yung 6 na araw na hindi natin nakita ang ating mga kapatid. Sobrang na-miss po natin sila. Sige po, tayo po'y umikot at sabihin natin sa kapatid natin, kapatid, umikot at kamayan natin ang bawat isa. At sabihin natin, kapatid, pinagpala ka. Hallelujah. Thank you, Jesus. Salamat, Panginoon. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Tunay kaming nagagalak, Panginoon, na kami ay nagsama-sama sa lugar na ito. Jesus! Thank you, Lord. Hallelujah! Lord, kami nagagalak, Panginoon, sa umagang ito, Lord God. Thank you, Jesus. Hukay sarap magpuri, sumamba sa ating Diyos. Hukay sarap umawi sa ating Diyos, sabay na itataas ang ating mga piling, sabay-sabay na sisigaw ng Hallelujah. O tayo na, sama-sama na mag-alay ng pagsamba. Tayo na, sama-sama na umawit ng papuri sa nag-iisang Diyos, nag-iisang Diyos, Jesucristo. Hukay sarap manatili sa presensya ng Panginoon. Hukay sarap manatili sa presensya ng ating Diyos. Hukay sarap sa piling ating Diyos, sabay-sabay na itataas ang ating mga tinig, sabay-sabay na sisigaw ng Hallelujah. Oh, Hallelujah! Tayo na, sama-sama na mag-alay ng pagsamba. Tayo na, sama-sama ng awit ng sa nag-iisang Diyos, sa nag-iisang Diyos, nag-iisang Diyos, Jesucristo. Yes, Jesus. Hukay sarap manatili sa presensya ng ating Diyos. Hukay sarap sa piling at magdiwang sa ating Diyos. Sabay-sabay na itataas ang ating mga tinig. Sabay-sabay, Hallelujah! Nang Hallelujah! Tayo na, sama-sama na mag-alay ng pagsamba. Tayo na, sama-sama na mag-alay ng papuri sa nag-iisang Diyos, nag
nag-iisang Diyos, Jesucristo. Come on, church! Hallelujah! Tayo'y malayang iindak, papalakpak sa Panginoon. Bumalakpak, umindak, lumundag, at humiyaw. Bumalakpak, bumalakpak, umindak, lumundag, at humiyaw. Oh, bumalakpak, bumalakpak, umindak, lumundag, at humiyaw. Come on, church! Bumalakpak, umindak, lumundag, at humiyaw. Tayo na sama-sama na mag-awit ng pagsamba. Tayo na sama-sama na umawit ng papuri. Sama-sama na umawit ng pagsamba. Tayo na sama-sama ng papuri. Tayo na sama-sama na umawit ng pagsamba. Tayo na sama-sama na umawit ng papuri sa nag-iisang Diyos, nag-iisang Diyos, nag-iisang Diyos, Jesucristo. Thank you, Jesus. Hallelujah, Lord. To you all the glory, honor, and praise, Jesus. Hallelujah, Lord God. Sa iyo ang pinakamataas na papuri, pagsamba, Panginoon. Sa iyo lamang, hallelujah, tunay na dakila ka, Panginoon, sa aming mga buhay. Patuloy po natin purihin ang ating Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Pinupuri at pinasasalamatan ka namin sa oras na ito, Panginoon. Umaawit, nagpupuri, nagdiriwang ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Lumalapit sa presensya mo, nagpupugal ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh. Isigaw ang pangalan ng Panginoon. Hallelujah. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, sa bawat araw, pinupuri at sinasamba. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Hallelujah! Thank you, Jesus! Come on, church! Umaawi, nagpupuri,
Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Lumalapit, lumalapit sa presensya mo, nagpupukat ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, pinupuri at sinasamba. Ikaw ang tunay na Diyos. Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Wow! Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos, Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Wow! Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Hallelujah! Mo! Thank you, Jesus! Come on, church! Let's declare! Pagpapala'y bumubuhos na Yahweh, Yahweh. Sa ngalan niya'y may kagalingan. Yahweh, Yahweh. Sa Kanya'y may tagumpay. Yahweh, Isigaw, isigaw ang lahat ng nilalang. Yahweh, Yahweh. Pagpapala'y bububuhos na Yahweh, Yahweh. Sa ngalan niya'y may kagalingan. Yahweh, Yahweh. Sa Kanya'y may tagumpay. Yahweh, Yahweh. Isigaw ang lahat ng nilalang. Yahweh, Yahweh. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, oh hindi nagbabago. Hallelujah! Oh. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Wow! Ikaw, Panginoon, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Wow! Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Si Yahweh ang ating Diyos. Si Yahweh ang ating Diyos. Ating Diyos na hindi nagbabago, tunay na tapat. Hallelujah, Lord God. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Amen. Thank you, Jesus. Lord. Sabi sa Psalms 136, verses 1 to 8.
Purihin si Yahweh sa kanyang kabutihan. Pag-ibig niya'y tunay, laging tapat, kailanman. Pinakadakilang Diyos ng mga Diyos ay pasalamatan. Pag-ibig niya'y tunay, laging tapat, kailanman. Ang Panginoon ng mga Panginoon ay ating pasalamatan. Pag-ibig niya'y tunay, laging tapat, kailanman. Dakilang himala at kababalaghan, tanging Kanya lamang. Pag-ibig niya'y laging tapat, kailanman. Itong kalakitan, Kanyang ginawa ng buong kahusayan. Pag-ibig niya'y tunay, laging tapat, kailanman. Hallelujah! Nilikha niya ang lupa at pati ang tubig nitong kalaliman. Pag-ibig niya'y tunay, laging tapat, kailanman. Siya ang lumika, siya ang gumawa ng araw at buwan. Pag-ibig niya'y tunay, laging tapat, kailanman. Hallelujah, Lord. Lord, hallelujah. Ang pag-ibig mo ay tunay at laging tapat, kailanman, Panginoon. Kaya nararapat lamang na Ikaw, Panginoon, ang pasalamatan namin. Hallelujah. Hanggang kami nabubuhay dito sa mundo, Panginoon, walang hanggan ang aming pagsamba, ang aming pagbibigay pasasalamat sa iyo, Panginoon. Dahil tunay, Lord God, na araw-araw, Panginoon, pinaparamdam mo sa amin, Panginoon, kung gaano mo kami iniibig, kung gaano kami kahalaga sa iyo, Panginoon. Hallelujah, Lord. Salamat sa dakila mong pag-ibig, Panginoon. Salamat sa dakila mong pag-ibig. Salamat sa pagyakap mo, Ama. Ang presensya mo ang ninanais ko, ang puso ko ay para lang sa'yo. Salamat, salamat sa dakila mong pag-ibig. Salamat sa pagyakap mo, Ama. Ang presensya mo ang ninanais ko, ang puso ko ay para lang sa'yo. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman, Panginoon. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Yes, Jesus. Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. Hindi ka nagbabago, tiwala ko'y ibibigay sa'yo. Mga pangako mo, panghahawakan ko, mamamalagi sa kalinga mo. O nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Come on, church!
papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Hallelujah, Lord! Oh, we praise you, Jesus! Ikaw lamang, Panginoon, ang tunay. Hallelujah, na hindi nagbabago, Panginoon. Ang iyong nilikha'y luluhod sa iyo. Itataas ang ngalan mo. Bawat labi ay napupuri. Jesus, dakila ka. Kami iyong likha'y luluhod sa iyo. Tinataas ang ngalan mo. Bawat lahi ay nagsasabi, Jesus, dakila ka, Panginoon. Ang iyong inikhay sa iyo, tinataas ang ngalan mo. Bawat labi, yes, Lord, kami nagpupuri, nagsasabi na ikaw lang ang dakila, Panginoon. Dakila ka, o kami iyong likha'y lumuhod sa iyo. Tinataas ang ngalan mo. Bawat lahi ay nagsasabi, Jesus, dakila ka. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Come on, church! Magpakailanman, Panginoon. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Kami iyong likha'y luluhod sa iyo. Tinataas ang ngalan mo. Bawat lahi ay nagsasabi, Jesus, dakila ka, Panginoon. Dakila ka. Kami iyong likha'y lumuhod sa iyo. Itataas ang ngalan mo. Bawat lahi ay magpupuri. Jesus, dakila ka. Kami iyong likha'y luluhod sa iyo. Tataas ang ngalan mo. Bawat lahi ay nagsasabi, Jesus, dakila ka. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Come on, church. Hallelujah. Bawat labi ay magpupuri at magsasabing, Jesus, ikaw lang ang dakila, Panginoon. Jesus,
Jesus, dakila ka. Jesus, makapangyarihan ka sa aming buhay. Hallelujah, Lord. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Yes, Jesus. Oh, hallelujah, Lord. Tunay na dakila ka, Panginoon. Tunay na hindi ka nagbabago, Panginoon, sa aming mga buhay. Ikaw ang Jesus. Noon, ngayon, at magpakailanman. Lord, salamat sa kabutihan mo, katapatan mo sa amin, Panginoon. Nakikita mo ang puso ng bawat isa, Panginoon, sa mga oras na ito. Lord, patuloy mong pagtibayin ng bawat isa hanggang sa dumating ka, Panginoon. Patuloy ang kalakasan mo, ang siyang aming daladala, Panginoon. Hanggang sa dumating ka, Panginoon. Lord, ang bawat isa sa amin ay nagagalak dahil tunay na ramdaman namin, Panginoon, ang presensya mo sa umagang ito. Ang pag-asa na nanggaling sa iyo, Panginoon, ay patuloy naming daladala, Panginoon. Ang pag-ibig mo, Panginoon, na hindi nagbabago, Panginoon. Ang siya, Panginoon, aming daladala araw-araw, anumang sitwasyon sa bawat araw na ginawa mo, Panginoon, Lord. Tunay, Panginoon, na ang pag-ibig mo lamang ang siyang aming nararanasan, Panginoon. Salamat sa iyong kadakilaan. Salamat sa iyong katapatan. Salamat sa pag-iyakap mo muli, Panginoon, sa amin, Lord. Salamat, Panginoon. Walang ibang salita, Panginoon, ang nais naming sabihin, Panginoon, sa araw na ito. Hindi, Lord God. Salamat at dakila ka, Panginoon, sa aming buhay. Come on, church! Palakpakan natin ang ating Panginoon. Malakas na palakpak para sa ating Panginoon. Tunay na tayo'y pinagtagumpay niya. Tunay na tayo'y hindi niya pinapabayaan. Oh, hallelujah! Hallelujah, Lord! Sa iyo ang lahat ng papuri. Sa iyo ang pinakamataas na pagsamba, Panginoon. Kulang ang salitang salamat, Panginoon, sa mga ginagawa mo sa aming buhay. Lord, hallelujah, kami nakatayong malakas dahil sa iyo, Panginoon. Hallelujah, sa iyo ang lahat ng pinakamataas na papuri, Panginoon. Oh, hallelujah! Come on, church, isigaw natin sa Panginoon kung gaano tayo naghagalak. Hallelujah! Gaano tayo nagagalak sa pagbibigay papuri sa Panginoon. Oh Lord! Thank you, Jesus! Come on, church! Isigaw natin sa Panginoon. Papuri sa iyo, Panginoon! Papuri sa iyo, Lord! Hallelujah! Oh, hallelujah! Hallelujah, Lord! O kay sarap manatiling sa presensya ng ating Panginoon. Oh, hallelujah! Yes, Jesus! Come on, church! Come on, church! Huwag nating pigilan ng ating mga sarili. Ang Panginoon, ang siyang kasama natin sa oras na ito. Hallelujah, Lord! Salamat sa iyong presensya, kadakilaan. Hallelujah, Lord! Thank you, Jesus! Tunay na nagagalak ang Panginoon sa bawat isa at libo-libong anghel ang kasama natin. Hallelujah, na nagpupulit ang papasalamat sa ating Panginoon. Thank you, Jesus! Thank you, Lord God. Sa iyo lahat ng papuri, pinakamataas sa pagsamba, Panginoon, sa nag-iisa mo lamang pong makapangyarihang pangalan. In Jesus' name, amen and amen.
Jesus! Hallelujah. Makibuklat po tayo. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Efeso 5:1 hanggang 13. Amen. Yamang kayo'y mga anak na minamahal ng Diyos, tularan ninyo siya. Verse 2, mamuhay kayo ng may pagmamahal tulad ni Kristo, dahil sa kanyang pagmamahal sa atin. Nialay niya ang kanyang buhay bilang mabangong alay at handog sa Diyos. Verse 3, kayo'y mga hinirang ng Diyos, kaya't hindi dapat mabanggit man lamang na kayo'y nakikiapid o gumagawa ng anumang uri ng kahalayan o pag-iimbot. Verse 4, huwag din kayong magagamit ng anumang malaswa o walang kabuluhang pananalita at pagbibirong di nararapat. Sa halip, magpasalamat kayo sa Diyos. Verse 5, alam ninyong walang bahagi sa kaharian ni Kristo at ng Diyos ang taong nakikiapid. Mahalay o sakim, ang kasakiman ay isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Verse 6, huwag kayong padaya kaninuman sa pamagitan ng mga pangangatuwirang walang kabuluhan, sapagkat dahil sa mga ito, ang Diyos ay napupuot sa mga suwail. 7. Huwag kayong makisama sa kanila. 8. Dati kayo'y nasa kadiliman, ngunit ngayo'y nasa kaliwanagan na, sapagkat kayo'y nasa Panginoon. Mamuhay kayo ngayon nang nararapat sa mga taong nasa liwanag. 9. Sapagkat pawang mabuti, matuwid at totoo ang ginagawa ng namumuhay sa liwanag. 10. Sikapin ninyong matutunan kung ano ang kulugod-lugod sa Panginoon. 11. Huwag kayong makibahagi sa mga gawain ng kadiliman na walang ibinubungang mabuti. Sa halip ay ibunyag ninyo ang mga iyon. 12. Kahiya-hiyang mabanggit man lamang ng mga bagay na iyon na ginagawa nila ng lihim. 13. Ang lahat ng nalalantad sa liwanag ay nakikilala kung ano ang mga iyon. Purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. Makakaupo na po tayong lahat. Praise the Lord. Magandang umaga po sa bawat isa. Minsan pa po, palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Praise God. So, napakabuti po ng Panginoon. Amen? Sabi mo sa katabi mo, pinagpala ka ng Diyos. Praise God. Nakakatuwa po. At salamat po sa Panginoon sa worship team po natin for leading us into the presence of God. At alam ko po na kanina pa po nung nagsisimula tayo, nararanasan na natin yung presensya ng Panginoon. Amen? Praise God. So, ang tema po natin ngayong taon is Christ-like life. Buhay na kagaya ni Kristo. Hindi lang basta kagaya. Kung babalikan po natin yung binasa natin, balikan natin sa Ephesians chapter 5 verse 1. Ang sabi po doon, tularan, di ba? Tularan natin si Kristo. Pwede pong pakibalik doon sa binasa kanina sa scripture reading. Kasi Christ-like eh. Pagka sinabi mong gagaya ka lang, pwede mong gayahin yung pananalita. Diba? Kapag parang paos siya magsalita, parang paos ka na rin. Kumusta mga kapatid? Diba? Pwede kang manggaya sa panlabas. Pero ang tinutukoy po dito ay hindi po paggaya lang na panlabas. Kasi madali lang naman mag-behave, madali lang naman magpakita ng kagandahan sa panlabas. Subalit ang tinutukoy po ditong tularan ang ating Panginoon or to imitate Christ is to imitate His character. Amen? Yung karakter ng Panginoon ang dapat nating tularan. Ano po yung karakter ng Diyos? Di ba? Maawain siya, mahabagin siya, mapagpatawad, maibigin. Yun yung nais ng Diyos na tularan po natin. Kung babasahin po natin at pag-aaralan ang aklat ng Efeso, sa unang part, tinukoy po doon kung paano tayong naligtas. Medyo hawig to doon sa tinuro ni Pastor Alex. Paano ba tayo naligtas? Sabi ng Ephesians chapter 2, hindi tayo naligtas sa ating mga gawa, kaya walang dapat magmalaki. So paano tayo naligtas? It is by grace through faith.
sa pamamagitan lang ng biyaya ng Diyos, ng habag ng Diyos, ng grasya ng Diyos. Amen po? Sa pamamagitan lang, it is a gift of God, kaloob ng Diyos. So pinakita po doon na sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, through our faith, kaya po tayo naligtas, not by our good works. So kung naligtas na tayo, ano yung dapat nating gawin? Pag binasa niyo yung Ephesians chapter 4, sabi doon ni Pablo, I put off my old self. Hinuhubad ko, inaalis ko yung luma kong pagkatao and I put on the new self. Diba? So, inaalis ko, hinuhubad ko yung luma kong pagkatao, pagkatapos doon ay isusuot ko yung bagong pagkatao na ibinigay ng ating Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. So, after that, kung sinuot mo na yung bagong pagkatao, paano ka dapat mamuhay? Pagdating sa Ephesians chapter 5, makikita natin na dapat tayong mamuhay na tinutularan natin ang ating Panginoong Kristo. Amen? So, napakaganda po, di ba? Kung paanong tayo niligtas ng Panginoon, kung paanong nais ng Panginoon na alisin natin yung lumang pagkatao, isuot yung bagong pagkatao, at mamuhay ng katulad ng ating Panginoon. Ganun tayo dapat lumakad. Sabi kanina, hindi sa kadiliman, kundi sa liwanag. Amen? So today, ang ating pong tema, since Christ-likeness at tungkol po sa leadership, ang ating pong theme or title ngayon is Vision, Direction, and the Light of Christ in Leadership. Napakahalaga po na kapag tayo ay mga mananampalataya, meron tayong vision, meron tayong direction, at meron tayong lumalakad tayo sa liwanag ng ating Panginoong Kristo. Baka sabihin natin, hindi naman ako leader, pastor eh. Kung ikaw ay magulang, nililid mo yung pamilya mo. Diba? Kung ikaw ay, in some other ways, you will be a leader. Okay? So, leadership is not merely about position, power, or influence. Akala kasi ng mga tao, posisyon, power, at saka influence, yun po yung leadership lang. Pero it is about vision, direction, and light. Basahin po natin ang Proverbs or Kawikaan chapter 2, verse 6. Ang sabi, for the Lord gives wisdom, from His mouth comes knowledge and understanding. So, kung titingnan po natin dito, point number 1, Christ is the source of divine vision. Ang ating Diyos ang pinaka-source ng divine vision. So, ang tanong, pagka sinabing vision, saan ba ako patutungo? Si Lord, hindi siya nanghiram ng vision sa kahit kanino, sa mga politiko, hindi siya nanghiram ng vision sa kung sino-sino, sa mga circumstances. Yung vision na yon ay nag-flow mula sa ating Diyos Ama, patungo or mula sa puso ng Diyos. Kung tayo po'y mamumuhay bilang mga mananampalataya, ang gusto po ng Diyos sa atin, magkaroon po tayo, yung ating response, yung ating pag-uugali, yung ating pamumuhay ay dapat led by the Spirit, not led by the flesh. Diba? Ano po yung led by the flesh? Pagka ginawan ka ng masama, gantihan mo. Diba? Yun ang gusto ng flesh mo eh. Pero if you are led by the Spirit, imbis na gumanti ka rin ng masama, ang igaganti mo, mabuti. Amen? Sabi ng Bible, do not overcome evil by evil, but overcome evil with good. Gantihan mo yung masama ng mabuti. Amen po ba? Hallelujah. Nakikita po ng Diyos yung dulo ng ating nilalakbay. Tayo po, minsan hindi pa sigurado, ano kayang dulo nitong ginagawa ko. Pero si Lord, alam niya. Maraming mga tao hindi nagpapatuloy kapag ka sila'y nadi-discourage na. Bakit po? Kasi di nila nakikita yung purpose. Proverbs 29 verse 18 says, where there is no vision, my people or the people perish. Where there is no revelation, people cast off restraint, but blessed is the one who needs wisdom and instruction. Ang sabi ng John chapter 4 verse 34, my food is to do the will of Him who sent me and to finish His work. So ano yung vision natin? Sa pagsisimula po ng 2026, magiging katulad ba siya ng dati? Dapat yung vision po natin ay galing sa Diyos. Amen?
At dapat ang vision natin, ang mission natin ay katulad po ng mission ng Panginoong Kristo. Ang sabi dito, ang mission ko is to finish His work. Amen? Hallelujah. Ang dami-dami nating pwedeng maisip. Ang mission ko sa taong ito, magpayaman. Ang mission ko sa taong ito ay makagraduate. Wala namang problema po kung meron tayong mga personal goals. Pero ang napakahalaga, ang pinaka-importante sa lahat, yung nasimulang gawain ng Panginoon ay matapos po natin. Amen? Tapusin natin yung karerang ito. Hindi po madali yung karera ng buhay. At pag si Lord po nagbigay ng vision, tandaan nyo po, minsan ang laki-laki niya financially. At ito yung vision na binibigay ng Lord, church building, church lot. Pero yung pera natin sa bank account, magkano lang 10,000, pero yung kailangan nating erase 2 milyon. Di ba? Pagka si Lord nagbigay ng mission at si Lord nagbigay ng vision, minsan sobrang laki sa tingin natin. Pero tandaan nyo po, hindi magbibigay ang Lord ng vision or ng mission na mas malaki kesa sa Kanya. Lahat ng mission at vision na ibibigay niya sa atin, kayang-kaya niya. Amen po ba? Kayang-kaya ni Lord yan. Kasi sa Kanya walang mahirap at walang imposible. Hallelujah. Pag si Lord merong binigay na vision at merong binigay na mission, meron siyang intention. Ulitin ko po, if the Lord gives you a vision or a mission, meron siyang intention. Hindi siya magbibigay ng vision sa bawat isa sa atin. Hindi siya magbibigay ng mission sa bawat isa sa atin nang wala siyang intention. Pwedeng ang intensyon ng Lord ay maligtas ang buong sambahayan. Pwedeng ang intensyon ng Lord ay maabot yung mga kapitbahay natin. Kapag binibigyan tayo ng Lord ng mission, meron siyang intensyon. Bakit Kanya nilagay sa binangonan? Bakit Kanya ginawang worker dito sa church? Bakit Kanya ginawang negosyante? Bakit ka pinasok ng Lord sa kumpanya mo ngayon? Minsan hindi mo ma-imagine, paano ako nakapasok dito? Paano ako nakasali dito? Akala natin panglibangan lang, akala natin kikita lang tayo ng pera. Pero tandaan nyo po, hindi aksidente na nilagay ka ng Lord sa posisyon na kinalalagyan mo ngayon. Because every mission, every vision, every position has God's intention. Amen? Sige po, palakpakan natin si Lord. Minsan akala mo magbabakasyon ka lang, kaya ka pupunta sa probinsya na to o kaya sa lugar na to. Pero meron palang intensyon ng Diyos. I remembered when the Lord brought me to Japan noong 2017. Dinala kami ng Lord sa isang bahay. Hindi ko ito makakalimutan. Yung baby nila may sakit. At ang sabi ko, nilagay ng Lord sabi nila ipapa-admit na nila sa ospital kasi ang taas-taas ng lagnat ng baby, wala pang 1 taon. Pinramp ako ng Holy Spirit na sabihin, huwag niyong dalhin sa ospital kasi kayang pagalingin ng Diyos yung baby niyo. Di ba ang hirap? Bisita ka lang doon tapos sasabihin mo wag dalhin sa ospital. Paano kung biglang mag-convulsion yun o ano? Pero yun yung prompting ng Holy Spirit. Sabi ko, maniwala kayo, pagagalingin siya ng Panginoon. Hindi po nag-church tong mga to. But when I prayed, by God's grace and for the glory of God, gumaling po yung bata. Pagkatapos po nun, tuloy-tuloy na po silang dumadalo sa gawain ng Panginoon. Amen? Minsan nakala natin, papasyal ka lang, bibisita ka lang, magbabakasyon ka lang, o kaya magtatrabaho lang ako dito. Pero tandaan nyo po, hindi tayo binuhay ng Lord nang walang misyon. At ang misyon natin ay tapusin ang pinagagawa ng ating Panginoon. Amen? Iba-iba ho tayo ng industriya, iba-iba tayo ng larangan. Yung iba nasa transportation, pwedeng namamasada, yung iba gumagawa ng mga damit, nag-aayos ng sasakyan at kung ano-ano pa. May mission si Lord, hindi ka lang taga-ayos ng sasakyan. Marahil, nag-aayos ka ng sasakyan, pero sa pag-aayos mo ng sasakyan, pwede ka rin makaayos ng buhay na hindi umaandar ng maayos. Amen? Kailangan po nakasentro sa kung ano ang nais ng Diyos. Doon po sa ginagawa natin sa buhay po natin. Amen? Pwedeng teacher ka sa school, ang ituturo mo yung mga lessons, pero
ang intensyon pala ng Lord, ituro mo si Kristo sa mga estudyante mo. Amen? So, ulitin ko po, in every mission, in every vision, in every position, there is God's intention. Amen? Hallelujah. Ang leadership ng Panginoon Kristo begins with the God-given vision, not human ambition. Ulitin ko po, yung leadership ni Jesus Christ, nagsimula po siya sa God-given vision, hindi po human ambition. Ibig sabihin, pumasok siya sa ministry or nagministeryo siya, hindi para sumikat siya, hindi para sa personal niyang agenda. Ito ay hindi human ambition. Tandaan po natin yan. Pwedeng sabihin natin, magpapastor ako para makilala ako. Hindi. Diba? Magpapastor ako para yumaman ako. Buti kung lahat ng pastor yumayaman. Diba? Pero yung paglilingkod sa Panginoon ay nagsisimula sa puso ng Diyos. Hindi po sa ambisyon ng tao. Amen? So pangalawa po, Christ is the light that reveals the truth. Ang Panginoong Kristo ang liwanag na nagre-reveal ng katotohanan. Ang light po or ang liwanag, nire-reveal niya yung reality. But darkness confuses, deceives, and hides. Ang liwanag ng Panginoon nag-e-expose, nagbibigay ng clarity. Kapag tayo po ay lumalakad sa laman, lumalakad sa mundo, lumalakad sa kasalanan, mako-confuse po tayo. Wala tayong maayos na direksyon, masisira ang buhay natin. Pero kung lumalakad tayo sa liwanag, nagkakaroon po ng clarity. Nagkakaroon po ng linaw, ito pala yung direksyon ko, hindi ako naliligaw. Kapag ka nasa kalooban ka ng Panginoon, alam na alam mo sa puso mo na hindi ako nagkamali ng desisyon. Amen? Alam ko na nasa kalooban ako ng Panginoon. Sabi po ng John chapter 8 verse 12, I am the light of the world. Whoever follows me. Sabihin nga natin, whoever follows me. Kung sino man daw po ang sumusunod kay Kristo will never walk in darkness but will have the light of light. Amen? Imagine, tuwing linggo, ilang oras lang tayo dito. Ilang oras lang kayong uupo, mag-worship, makikinig. Sabihin nating 2 oras sa isang linggo. Salamat sa Lord kung umattend tayo, kung dumalo tayo ng gawain, nakapakinig tayo ng Word of God. Pero pag sinabi pong follow Jesus, walk with Jesus, pati kasama po yung Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado. Araw-araw, minu-minuto, pag sinabing sumusunod, lumalakad sa Panginoong Kristo, ito po yung nangangahulugan na sinusunod natin yung kanyang yapak, yung kanyang karakter, yung kanyang mga utos. Amen po ba? At bilang leader, si Jesus Christ po ay nagpakita kung paano tayong mamuhay. Leadership without truth leads people astray. Kasi yung leadership ni Jesus Christ, it leads to the truth, sa katotohanan. Kapag tayo po ay sumusunod sa mga salita ng kaaway, kasinungalingan ng kaaway, ililigaw tayo nito. Pero yung direksyon ng Panginoon sa atin, hindi tayo ililigaw. Amen? Number 3, Christ leads with authority, not oppression. Hindi niya ino-oppress ang tao, hindi niya minamanipulate ang tao. He leads with authority. Ang authority ng Panginoon Kristo is rooted in love. Mapapansin niyo po, si Jesus Christ pag nag-lead siya, yung authority niya ay hindi po sa takot, kundi sa pag-ibig. Hindi po siya nagko-control, kundi nagmamahal. Sabi po ng Matthew chapter 28 verse 18, all authority has been given to me in heaven and on earth. Matthew chapter 7 verse 29, He taught them as one having authority, not as the teachers of the law. Hindi katulad ng mga teachers of the law. So, ang authority ng Panginoon Kristo ay nagbibigay ng kalayaan. Amen? Hindi po ng pagkagapos. Not bondage. Kasi naririnig ko minsan, mula nung na-born again ako, mula nung naging Christian ako, bawal na yung ganito, bawal na yung ganyan. Diba?
parang akala mo sinasakal, parang akala mo nakakulong. Hindi totoo yun. Kasi kapag ka na kay Kristo ka na, if your life is in the Lord Jesus Christ, malaya ka. Amen? Hindi ka nakagapos. Ang totoong nakagapos ay yung gapos ng bisyo, gapos ng kasalanan. Pero pagka nasa Panginoon ka na, gusto ko po yung sinabi ni Pablo sa mga taga-Filipos or sa mga taga-Philippians. Ang sabi niya, nakagapos ako kasi nakakulong po siya eh. Philippians chapter 1, I am in chains, but the word of God is not in chains. Nakagapos ako, pero yung salita ng Diyos hindi nakagapos. Amen. Hallelujah. So, meron siyang authority na hindi galing sa kanya, kundi galing sa salita ng Diyos. Hallelujah. So, kapag ka nag-lead ang Panginoong Kristo, meron siyang authority, kaya meron siyang binibigay na kalayaan sa bawat isa sa atin. Amen? Pagka nililid tayo ng Panginoon, ibig sabihin, pinapalaya niya tayo sa maraming bagay. Malaya sa galit, malaya sa pag-aalala, malaya sa anxiety, di ba? Nabalitaan mo yung kumpanya ninyo, parang malapit na magsara. Naku, paano na to? Di ba? Nabalitaan mo, may mga malalaking problema na parating. Di ba? Imbis na gapos ka ng pangamba, malaya ka dahil may kapayapaan at kagalakan na binibigay si Lord sa'yo. Amen? Yun po yung lumalakad sa liwanag. At yun po yung authority na binigay sa atin ng Panginoon. Number 4, Christ's direction is clear and trustworthy. Ang direksyon ng Panginoon Kristo ay malinaw at mapagkakatiwalaan. Hallelujah. Ang Panginoon Kristo, hindi niya kino-confuse yung mga mananampalataya. Amen? His commands are clear, life-giving, and purposeful. Ulitin ko po. Ang direksyon ng Panginoon ay malinaw, life-giving, and purposeful. Lagi pong may layunin ng Diyos sa kanyang mga direksyon sa atin. Hallelujah. Alam niyo po, nung nagpakasal po ako, pumasok ako sa marriage life. Hindi po ako marunong magluto. Alam yan ng mama ko. Hindi ako nagluluto sa bahay. Pero nung nagluto po ako, sabi ng asawa ko, nagbuhat ng bangko, sabi ng asawa ko, sarap naman ng luto mo. Paano nangyari yun? Alam niyo kung paano nangyari yun? Pumunta lang ako sa internet. Tapos sinunod ko yung ingredients, yung sukat, sinunod ko lahat ng instructions. Kaya pagluto ko, pag-serve, ang sarap daw. Okay? Ito pong tatandaan nyo. Hindi po ako basta-basta kumuha sa internet ng source. Pinili ko yung mga mapagkakatiwalaang source. Hindi po ako endorser. Bibigyan ko lang kayo ng example. Del Monte Kitchenomics. Kunwari, ganon. Bakit doon ako kumuha ng source? O bakit yun ang source ko? Kasi alam ko, yung Del Monte, hindi niya ipapahiya yung pangalan niya. Amen? Tandaan niyo po, yung salita ng Diyos, totoo, at hindi ipapahiya ni Jesus ang pangalan niya. Kaya pag sumunod ka sa salita niya, sigurado panalo ka. Sigurado magtatagumpay ka. Kasi never ipapahiya ng Diyos ang kanyang pangalan. Amen? Hallelujah! Bakit ka magdududa sa direksyon ng Lord? Bakit ka magdududa sa utos ng Lord? Hindi niya kayang ipahiya yung pangalan niya. Totoo siya, makapangyarihan siya, dakila siya, siya ay hari ng mga hari. Amen. He's the King of Kings and the Lord of Lords. Kaya pag sinabi ng Lord, may pangako ako sa iyo. Pagka sinabi ng Lord, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan, maniwala ka. Kasi hindi niya ipapahiya ang pangalan niya. Amen. Palakpakan po natin si Lord. Kaya po pag nagsusearch kayo sa internet, halimbawa na lang, tapos nakita nyo, di ba pagka pipili ka ng brand, sasakyan, motor, mga gamit sa bahay, ay ito gawang Korea to, ay ito gawang Amerika to, or etc. Okay, kung ano man yan, ay itong damit na to, ginawa to sa Paris, France. So, ito, gawa to ng kumpanya na to. Tiwala ka dahil po doon sa
quality ng kanilang kayang gawin. Amen? Bilang mga believers, bilang mga Kristiyano, hindi tayo dapat magduda sa quality ng buhay na kayang ibigay ng Diyos sa atin. Amen? Bakit ka magdududa sa quality ng Diyos? Wala nang hihigit sa Kanya, wala nang mas aangat sa Kanya, wala nang mas dakila at mas makapangyarihan pa sa Kanya. Amen? Palakpakan po natin si Jesus. Hallelujah. Tapos one time, meron kaming kasama sa bahay sa Nova, katulong. Minsan po, nag-iiwan lang kami ng mga pera sa, akala mo daming pera, no? Kunwari, naiwan lang yung pera sa lamesa, o kaya doon sa, basta somewhere. Alam mo yung, yung minsan, yung mga, kunwari, nakaiwan ka ng 200, parang nilagay mo lang dyan, tapos umalis kayo ng bahay, ganon. Hindi ba mawawala yun? Narinig ko po, one time, yung mother-in-law ko, sabi niya, huwag kayong mag-alala, kilala namin yung taong yon. Hindi magnanakaw yon. Hindi mawawala yung perang yon. Kung umalis tayo na iniwan natin yung pera doon, hindi niya gagalawin yon. Kung yung tao kaya magtiwala sa karakter ng kapwa-tao, how much more tayo? 'Di ba? Mas lalo dapat na magtiwala tayo sa karakter ng Diyos. Amen? Doon nga lang sa katulong, nagtitiwala tayo eh. Doon nga lang sa security guard, sa mga tao na nagbabantay ng bahay natin, okay yan. Pagka iniwan mo yung bahay na magulo, pagbalik mo, malinis na yan. Kasi tiwala ako, kilala ko yung taong yan. Amen? Pagka kilala natin ang Diyos, hindi natin siya pagdududahan. Buo ang tiwala natin, buo ang pag-asa natin, buo ang ating kumpiyansa na hindi tayo pababayaan ng ating Diyos. Amen? Magdududa ka lang pagka hindi mo kilala si Jesus. Magdududa ka lang at matatakot ka lang pagka alanganin ka sa pagkakakilala mo sa Panginoon. Kaya napakaganda po, lagi kayong dumadalo ng gawain, lagi kayong magbabasa ng Bible. Amen po ba? Kasi sa pagbabasa natin ng salita ng Diyos, sa pag-aaral natin ng kanyang mga salita, mas lalo natin siyang nakikilala. Dahil si Lord, pagka sinasaliksik mo ang kanyang mga salita, mas lalong magpapakilala si Lord sa bawat isa sa atin. Amen? Habang tumatagal tayo, lumalago tayo. Pag sinabi ko pong lumalago sa Panginoon, hindi po yung ang dami mo lang kabisadong verse. Thank God kung marami kang kabisadong verse. Pero higit pa sa kabisado, higit pa sa brain or sa head knowledge. Pag sinabi ko pong mas lalong nakikilala si Lord, mas lalong nabubuo yung tiwala, pag-asa, mas lalo pong nabubuo yung pag-ibig natin sa Kanya. Amen? Mas lalo tayong confident. Dati, dali nating mag-alala, naku, magkano na lang pera ko. Pero ngayon, anong sasabihin mo? Alam ko, kulang pera ko, but God will provide. Amen? Alam ko, may sakit ako ngayon, but God is my great healer. Amen? Alam ko, marami akong problema ngayon, but God is my peace. 'Di ba? Hindi ka na katulad dati na konting problema, hindi mo na alam gagawin mo sa buhay mo. Hindi mo alam kung sinong lalapitan mo. Pero ngayon, malinaw sa'yo na nandyan ang Panginoon. Amen? Palakpakan po natin si Lord. Number 5, Christ leads by example. Ang Panginoong Kristo mismo ay pwede nating tularan. John chapter 13 verse 15. Sabi dito, I have set you an example that you should do as I have done for you. Okay, so mismong si Jesus Christ, akala natin yung mission niya dito ay yung nagpapako sa krus, iligtas tayo sa kasalanan natin. Yes, that was His main mission. Pero bago po yun, yung pamumuhay ng Panginoon Kristo dito sa lupa ay naging example sa kanyang mga disciples, naging example sa lahat ng kanyang mga followers, sa mga nakakasalamuha niya. So bilang mga Christians, ano po ang nais ng Diyos sa atin? Mamuhay tayo ng katulad ng Panginoon. Hindi natin alam kung kailan natin iiwan tong mundo na to. Kung kailan tayo kukunin ni Lord, kung kailan tayo mamamatay.
Pero alam niyo po ba, ang pinakamaganda ay bago natin lisanin ang mundong ito, nakapag-iwan tayo ng magandang example. Yung legacy natin, di ba? Maganda. Yung tipong pag namatay tayo, manghihinayang yung mga tao. Di ba? Naku, yung taong yun. Di ba? Kesa naman yung, hey, buti na lang, kinuha na siya. Ang pangit naman, di ba? So, hindi pa po huli yung lahat. Kung nagkamali tayo before, kung marami tayong pagkukulang dati, hindi pa huli ang lahat. Sabi mo sa katabi mo, hindi pa huli ang lahat. Amen? Hallelujah. 2 Corinthians chapter 8 verse 9, though he was rich, yet for your sakes, he became poor. Mayaman ng Diyos eh. Hari siya, he is the King of Kings. Ang ganda nga nung inawit natin kanina, di ba? Hari ng mga hari. So, mayaman ng Diyos, pero para sa kapakanan natin, naging mahirap siya. Ibig sabihin, inabot niya yung level natin. Hallelujah. So, makikita natin yung humility. Ang example ng Panginoong Kristo ay humility, service, and holiness. Number 6, Christ's leadership is rooted in love. Ang pag-ibig ng Panginoong Kristo ay motivated ng pag-ibig. Wala po, hindi ko alam kung maisisingit mo to sa, may Bible verse ba kayo dyan sa ano? Kaya mo bang mag-pull up ng Bible verse? O sa PowerPoint lang? Basahin ko yung 1 Corinthians chapter 13, kasi ito yung tinatawag na love chapter. Gusto ko lang pong basahin ito sa 1 Corinthians chapter 13. Ito, pakinggan nyo mabuti Yan. Sa Tagalog, pwede bang Tagalog? Ayan. Chapter 13, verse 1. Sabi dito, makapagsalita man ako, kung ako'y magsalita ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel, datapwat wala akong pag-ibig. Sa ibang translation, kahit makapagsalita pa ako ng wika ng mga tao, ng anghel, kung wala naman akong pag-ibig, ako nga'y naging tanso. Or sa ibang translation, para lamang akong kampanang umaalingaw-ngaw o pompyang na maingay. Okay? So, kahit napakagaling ko magsalita, kahit na napakagaling ng isang tao magsalita, yung mga nakikinig sa kanya, nai-impress, namamangha, 'di ba? Maraming mga taong magagaling talaga magsalita. Ang lalalim pa ng mga hinuhugot ng mga words. Pero kung walang pag-ibig, para lang siyang batingaw na umaalingaw-ngaw, 'di ba? Parang magaling siya magsalita pero walang dating, para lang siya nag-iingay. Kung walang pag-ibig. Verse 2. Sabi sa verse 2, kung ako man ay may kakayahang magsalita ng mensahe mula sa Diyos. Okay? Mula sa Diyos at umunawa ng lahat ng hiwaga. Kung nasa akin man lahat ng kaalaman at lahat ng pananampalataya, ano pa't makakapagpalipat ako ng bundok. Ngunit, wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. Sabi, kahit na grabe yung faith ko, na kayang mag-move ng mountains, kahit na kaya kong mag-prophesy, kaya kong magsalita ng mga hiwaga ng Diyos, pero kung wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. Verse 3, at kung ipagkaloob ko ang lahat ng aking tatangkilik. Sa ibang translation, kung ipamigay ko man lahat ng aking ari-arian at ialay ang aking katawan upang sunugin, ngunit wala akong pag-ibig, wala rin akong mapapala. Dito sa translation na to, walang pakinabang sa akin. So everything is meaningless, everything is useless kung walang pag-ibig. Kaya nga po yung ministry ni Lord, ng ating Panginoon Kristo, ay puro motivated ng love. Hindi siya kumilos, hindi siya gumawa ng walang pag-ibig. Hindi siya nag-preach ng walang pag-ibig, hindi siya nag-rebuke ng walang pag-ibig, hindi siya nagpagaling ng walang pag-ibig, hindi siya gumawa ng himala ng walang pag-ibig. Laging may pag-ibig. Amen? Hallelujah.
Sabi ng John chapter 13 verse 1, balik tayo do sa PowerPoint natin. Having loved His own who were in the world, He loved them to the end. Yan, John chapter 13 verse 1. Sabi dito, minahal niya yung mundo hanggang sa dulo. Hallelujah. And then in Mark chapter 10 verse 45, the Son of Man did not come to be served, but to serve. Ang anak ng tao ay hindi pumarito para paglingkuran, kundi upang maglingkod. Hallelujah. Tandaan niyo po, sa leadership, love is not a weakness. It is the greatest strength coming from Christ. Amen? Akala kasi nung iba, pagka malambot ang puso mo, mahina ka. Pero ang totoo po niyan, yung love is not a weakness in leadership. It is Christ's greatest strength. Amen? Pangpito, Christ guides through the Holy Spirit. So sa pamamagitan po ng banal na Espiritu Santo. So si Jesus po nagpatuloy na i-lead yung mga tao, hindi po sa pamamagitan ng talino lang, kundi sa pamamagitan po ng Holy Spirit. Sabi ng John chapter 16 verse 13, when He, the Spirit of truth, has come, He will guide you into all the truth. Kapag ka ginabayan ka ng banal na Espiritu Santo, gagabayan ka niya sa lahat ng katotohanan. Amen? Romans 8:14, as many are led by the Spirit of God, these are the children of God. Sa translation na to, for those who are led by the Spirit of God are the children of God. So, sino daw yung mga anak ng Diyos? Ang mga anak ng Diyos daw ay yung pinapangunahan ng banal na Espiritu. Baka sabihin natin, nagsisimba ako linggo-linggo, anak ako ng Diyos. Tandaan niyo po, ulitin ko, hindi sa panlabas, kundi yung pag sinabing led by the Spirit. Yes, magandang step yung nagsisimba tayo linggo-linggo. Okay, maganda po yan. Diyan tayo lalago. Pero sa araw-araw na pamumuhay natin, we should be led by the Spirit of God. Amen? Hallelujah. Number 8, 10 kasing puntos to kaya minamadali ko. Christ light produces transformation. Sabihin nyo nga po, transformation. Hindi pwedeng pinangungunahan ka ng Diyos at walang nagbago sa buhay mo. Kapag ka pinangungunahan tayo ng Diyos, ibig sabihin, dapat merong transformation na nangyayari sa buhay natin. Ibig sabihin, merong binago si Lord sa ating buhay. May binago siya sa pag-iisip natin, may binago siya sa pananaw natin, may binago siya sa pananalita natin, may binago siya sa ugali natin, may binago siya sa mga gawa natin. Amen po ba? Kung dati tatamad-tamad tayo, binago na ng Lord yon. Ngayon, masipag na tayo. Amen? Parang konti lang yung masipag. Amen po ba? Kung dati pala sagot ka sa magulang, ngayon gumagalang ka na sa magulang. Amen? Yan, dapat ganyan. Diba? Amen po ba? Hallelujah. Dati nandadaya ka, ngayon, na binago ka ng Lord, hindi ka na nandadaya. Amen. Konti lang yung hindi nandadaya. Diba? Pag estudyante ka, paano ka nandadaya? May kodigo, nangongopya. Imbis na mag-review. Diba? Dapat kapag ka-Kristiyano ka, ready ka. Hindi ka lang ready sa church, ready po ako sa ministry, pero pagdating sa pagsagot sa exam, hindi ready. Kasi hindi nag-review. Diba? Dapat, pagdating sa exam, ready ka rin. Bakit? Kasi follower ka ni Jesus Christ. Binago ka na ng Panginoon. Amen po? Hallelujah. Yung pag-uugali, yung pananaw, yung pamumuhay, dapat lahat yan binago na ng Panginoon. Dati, umiinom ka ng alak. Ngayon, hindi ka na umiinom ng alak. Hindi ka na naglalasing. Amen po? Wala na yung paninigarilyo. Wala na yung pagsusugal. Amen po ba? Medyo konti Amen po? Kasi binago na tayo ng Panginoon. Nasa liwanag na tayo. Hallelujah.
Followers of Christ reflect the light of God sa kanilang mga buhay. Tayo yung reflection ng liwanag ng Diyos. Oh, hallelujah. Nagre-reflect kaya sa atin, ito yung tanong nagre-reflect kaya sa atin yung liwanag ng Panginoon? Kapag nakikita tayo ng mga kapitbahay, pagka nagmamaneho tayo ng sasakyan, ba? Inaway mo yung nasa kabilang kotse kasi pangit pagmaneho, kinat ka, minura-mura mo, tapos pagdating mo sa church, magsisimba rin pala siya sa church na pupuntahan mo. Nagkamon ka pa ng suntukan, yung pala, attendee pala dun sa church. Patay tayo dyan. Ay. Diba? Tapos hindi na umatin kasi. So, dapat nagre-reflect po sa atin yung liwanag ng ating Panginoon Kristo. Amen po? Pwedeng sabihin natin nagkamali tayo dati. At ito po yung lagi kong pinapayo sa mga gustong magbago. Consistency. Sabihin nyo nga po, consistency. Kasi sa simula, magdududa yung mga tao, nagbago na ba talaga yan? Baka sa simula lang yan. Pero pag nakita po nila, tuloy-tuloy, hindi ka na bumalik sa dati, tapos tuloy-tuloy ka na nagsisimba, tapos nakikita nila, talagang nagbago na yung ugali, talagang nagbago na yung pamumuhay mo, maniniwala sila na, oo nga. Kasi process yung change. Amen po? Process po yan, hindi naman agad-agad. Yung iba talagang instant, binago talaga ng Panginoon. Pero minsan, yung process ay yung change, proseso. Hallelujah. So, ganun po. And then number 9, Christ's leadership requires faith and surrender. Christ's leadership requires faith and surrender. Kailangan natin ng pananampalataya at pagsuko sa leadership ng Panginoon Kristo. Amen? Kailangan magtiwala tayo sa Kanya. Praise the Lord. Sabi po ng Proverbs 3:5-6, trust in the Lord with all your heart. Sabihin nyo nga po, all your heart. Hindi po kalahati lang ng puso natin, hindi lang bahagya ng puso natin, buong puso na nagtitiwala sa Panginoon. Alam niyo po yung pag sinabing buong puso? Ibig sabihin ng buong puso, 100% yun na yun. Amen? Halimbawa, pagka, bibili ka ng isang produkto, meron kang 5 options. Pinili mo yung alam mong siguradong-sigurado ka. Sigurado ka na ba dyan? May iba pang brand, baka gusto mong i-check. Hindi. Pagka buo na yung puso mo, hindi, ito na yung brand na pinagkakatiwalaan ko. Kahit ano pang offer nila na mas mura, mas bago, ito talaga yung gusto ko. Kasi tiwala ako dito. Amen? Ganun po yung pag sinabing buong puso. Ibig sabihin, all out ka, all in ka. Talagang yun na siguradong-sigurado ka na. Amen po? Sabi, magtiwala ka sa Diyos ng buong puso, yung siguradong-sigurado at huwag kang mananangan. Lean not on your own understanding. Yung understanding kasi natin at saka yung understanding ng Diyos, napakalayo. Ang isip ng tao sa isip ng Diyos ay napakalaki ng agwat. Mas mataas ng sobra-sobra ang kaisipan ng Diyos kaysa sa kaisipan ng tao. Yung kanyang pananaw, yung kanyang paraan ay ibang-iba sa paraan po natin. Amen? In all your ways, submit to Him, and He will make your path straight. Hallelujah. So, gusto ng Diyos, pagka nililid niya tayo, meron tayong buong pagtitiwala sa Kanya. Amen po ba? Hallelujah. Ito-testify. Kung hindi niyo po ako nasusundan sa Facebook, kasi tuwing hindi po ako laging nasa Pilipinas or nasa isang ministry lang.
For God's glory, na-invite po ako sa iba-ibang lugar. Tapos, syempre, praise report ko na rin, pinopost ko sa Facebook. Talagang nababurden ako. Kasi pag nagpo-post ako sa Facebook, ang labo ng mga pictures ko. Tapos, maliban doon sa malabo yung pictures, minsan nangihiram ako ng cellphone ng iba. Kunwari, may maganda kang cellphone, ay, picturean mo naman ako. Tapos mamaya, send mo sa akin, puro ganun. Sabi ko, nakakaya naman. Tapos yung cellphone ko, sira-sira talaga. Sabi ko, Lord, maglalambing ako sa'yo. Bagong cellphone. Nung una, sa isip ko lang, sabi ko, kahit second hand na iPhone 13, okay na. Basta maganda yung camera. Second hand. Pero sabi ko, ay teka, hindi. Isip ko lang po yun Sabi ko, Lord, hindi kita pwedeng maliitin. Sabihin mo, okay, sabihin niyo po, hindi ko pwedeng maliitin ng Diyos. Amen. Pang-unawa natin, ang kaya ko lang second hand. Baka mahirapan pa ako magbayad. Second hand na installment. Pero hindi ba kaya ng Diyos ibigay sa iyo yung pinaka-the best? Pinaka-the best na fully paid pa? Amen. Sabihin niyo, kayang-kaya ni Lord. Hallelujah. Kayang-kaya ni Lord. Ito po, hindi ito pagyayabang Sabi ko, Lord, alam ko kayang-kaya mo. Yung isip ko, ang sabi, second hand na mas mababang model. Pero sinabi ng Lord, or inano ng, kumbaga, binuka ng bibig ko, kinonfess ko, Lord, alam ko kayang-kaya mo. Narinig ng asawa ko, sabi ko, Lord, I want iPhone 17 Pro Max fully paid. Paabot nga yung cellphone ko. Nandun sa nasa loob. Sabi ko, Lord, kayang-kaya mo. Hindi ako mangungutang. Kayang-kaya mo in an instant. Tapos binigay ng Lord, Diba? Fully paid to, mga kapatid. Alam niyo kung magkano to? 102,000 pesos. Hallelujah. Sabi ko, kahit cellphone lang na 15,000, pwede na Huwag niyo akong hold upin mamaya. Diba? Sabi ko, Lord, kay Lord kayo magparinig huwag sa akin. Kay Lord. Tapos ito pa yung binuka ng bibig ko. Sabi ko, Lord, gusto kong pumunta ng Israel. Tapos, binuka po ng bibig ko yun. Sabi ng asawa ko, mahal doon mga $3,000 US. So, parang mga abuti ng 250,000 pesos yata. Sabi ko, wala na imposible sa Lord Sabi ko, Lord, pupunta ako ng Israel, wala akong babayaran ni 5 duling. Ni isang kusing, wala akong babayaran. Alam niyo po, yung nagbigay ng cellphone na to, negosyante siya. Sabi niya, Pastor, ngayong taon, dadaling kita sa Jordan, Israel, tsaka Egypt. All expenses paid. Hallelujah. Di ba? Wala namang imposible sa Lord Amen. Pag nagtiwala ka sa sarili mong kaisipan, imposible, mahirap, kulang pera ko, wala akong magagawa. Pero alam niyo po, kay Lord walang imposible. Amen. Sa Diyos walang mahirap. Amen po ba? Amen. Hallelujah. May hinihingi pa ako kay Lord Sabi ko, Lord, yung sasakyan ginagamit ko naman sa mission, ginagamit ko naman sa ministry. Minsan, ang sikip-sikip. Lord, this year, hindi ko alam kung this year, pero Lord, sa susunod, gawin mo namang SUV. SUV, di natin alam, di ba? Wala namang imposible kay Lord, amen? Amen? Hallelujah. Hindi po ako nagmamalaki, si Lord po yung pinagmamalaki natin. Amen? Sabi ko, Lord, nakakarinig ako ng mga testimony. Alam niyo yung mga testimony ng ibang mga pastor, ng ibang mga church? Nag-pray kami kay Lord. Sinagot ng Lord. 1,000 square meters na lote, pati church building. Wala kaming ginastos. Sabi ko, Lord, ginawa mo sa kanila, bakit hindi mo alam ko, kayang-kaya mo rin gawin sa amin. Amen? Hallelujah. Lord, kung sila dinala mo doon ng libre, walang ginastos, kaya mo rin akong dalhin doon ng libre. Amen?
Kasi yung Jesus nila, Jesus ko rin, Jesus mo rin. Amen? Yung Diyos na pinapanampalatayanan ng ibang Christians, yun din yung Diyos na sinasamba natin. Hindi siya iba, wala siyang special treatment na sila lang ang papaboran, tayo hindi. Hindi ganun. Kung pinaboran si pastor, si pastora, si brother, si sister, pati ikaw, kayang paboran ng Diyos. Amen? Palakpakan po natin si Lord. Hallelujah. Praise God. Nung natapos po yung pandemic, nagkaroon po ng 3 sunod-sunod na conference sa Baguio. Sabi ko, Lord, kung magbabagyo ko, ayokong maiwan yung pamilya ko. Gusto ko, ministry siya at the same time vacation. Alam niyo po, 3 taong sunod-sunod na pumupunta ako ng Baguio, lahat sinasagot ng Panginoon. Amen? Panggasolina ko, pagkain ko, hotel ko. Laging sagot ng Panginoon. Hotel po ulitin ko. Hotel, sinasagot ng Panginoon. Hallelujah. Palakpakan natin si Lord. Magtiwala ka sa Panginoon. Pwedeng nalalakihan ka, pero mas malaki si Lord kesa sa pangangailangan mo. Mas malaki si Lord kesa sa pambili mo ng gamot. Amen? Mas malaki si Lord kesa sa bill mo sa kuryente, bill mo sa bahay, sa upa. Mas malaki si Lord kesa sa lahat ng pangangailangan natin. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Ito pa po yung prayer namin. Wala kaming sasakyan dati, pero sabi ko, Lord, kung bibigyan mo kami ng sasakyan, hindi installment. So yung mga sasakyan po namin ngayon, lahat po yan fully paid ng Panginoon. Amen? Hallelujah. Meron pang isang kapatiran sa Novaliches. Sabi niya, gamitin nyo na itong sasakyan namin. May kanya-kanya na kaming kotse. Gamitin nyo sa church. Gusto yung pansundo ng anak nyo, gamitin ninyo. Dapat yun yung dadalin ko ngayon eh. Sabi ko, aalog-alog naman tayong 3 ni Precious pag yun yung dinala ko. Alam nyo kung ano yung binigay sa amin? Starex. Palakpakan naman natin si Lord. Diba? Hallelujah. Pwede kayong mapawaw, pero tandaan nyo po, sabihin nyo, Lord, ipawaw mo naman ako sa sarili ko. Amen? Kayang-kaya po ni Lord i-bless ang bawat isa sa atin. Hallelujah. Huwag kayong titingin, yan, dapat ganyan. Diba? Dapat talaga yun yung dadalhin ko eh. Pero anyway, so mabuti po ang Panginoon. Amen? Sabi mo sa katabi mo, mabuti ang Diyos. Amen? Mabuti ang Diyos, naghihimala ang Diyos. Ngayong taong 2026, lakaran natin ang himala ng Diyos. Lakaran natin yung pagtitiwala sa Diyos. Lakaran natin ang kapangyarihan ng Diyos. Lakaran natin ang pag-ibig ng Diyos. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Simula pa lamang ng taon, magtiwala tayo sa Lord. Kung nung mga nakaraang taon, nag-fail tayo, nung mga nakaraang taon, ang dami natin pagkukulang sa Diyos. Ngayong taon, ibahin natin ito. Magtiwala tayo, umasa tayo na may gagawing malaki at maganda ang Diyos sa bawat isa sa atin. Amen? Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Purihin natin siya. Hallelujah! Hallelujah! Let's pray. Father in heaven, we thank you for this wonderful day. Patuloy mo pong pagpalain ng bawat isa sa amin. Salamat sa mga napakinggan namin, O Diyos. Dalangin po namin sa pagsisimula ng 2026, O God, maging sa dulo ng aming buhay ay patuloy kang manahan sa buhay ng bawat isa, patuloy kang magparanas ng inyong kapangyarihan, ng iyong himala, O Diyos, dahil alam namin meron kang mga dakilang bagay na gagawin sa buhay ng bawat isa sa amin. Help us to walk in the light, help us to walk in the truth, and help us, O God, to obey and fully trust in your words, because your words are truth, O God. Maraming salamat po, Panginoon, sa buhay po ng mga mananampalatayang naririto, O Diyos. Dalangin ko po, Panginoon, yung open heavens, yung favor, abundant blessing, maranasan po ng bawat isa. Salamat po, O Diyos. Sa iyo po ang papuri, pagdakila, pagsambat, pasasalamat. In Jesus' name we pray. Amen. Purihin ang Panginoon. Tayo ay pinagpala
Amen. Praise the Lord. Ah, nai-excite lang ako sa gagawin ng Panginoon. God is a God of surprises. Ano po? Palagi siyang may surprise sa atin. At napakaganda po yon. Proverbs 3. Trust in the Lord. Wala namang ibang requirements talaga, kundi ang magtiwala ng buong puso. Buong puso. Ilang puso meron tayo? Ilang puso meron tayo? Isa lang. At ayaw ng Panginoon, divided heart. Ayaw ng Panginoon na tingi. Diba? Sabi ni Pastor Genesis, the best. The best ang Panginoon, the best siya pag nagpala. Sabi ni Pastor, saan ko ba narinig yon? Ako mismo kiniklaim ko yon. That God owns the storehouse in heaven. No po, walang pangangailangan tayo na wala sa bodega ng Panginoon. Ando doon lahat sa kanyang storehouse. Hallelujah. At sabi doon, subukin natin si Lord. Kung hindi niya bubuksan ang durungawan ng langit at ibuhos mula sa kanyang bodega ang pagpapalang hindi natin kaya. Parang hindi natin kayang masagot sa ating sarili na kaya ba ng Panginoon to? Paano nangyari ito? So, purihin po ang Panginoon. Tayo po ay nagpupuri sa Panginoon sa napakagandang ginawa niyang pagkilos kahapon sa ating First Women's Joint Fellowship. Kasama po natin ang Mabuhay Homes. Hallelujah. Ay, Mabuhay Homes, hindi. Ang church sa Mabuhay. Alam niyo po yung church, yung simbahan sa Mabuhay, ito po ay si Pastor Alan ang nagpioneer doon. Siya po yung umakyat doon at nagkaroon ng gawain doon sa bahay nila Sister Gemma. Doon nag-umpisa yon. At hanggang ngayon ay patuloy po itong lumalaki at lumalago. Purihin ang Panginoon. At tayo po ang kinikilala noon na Mother Church. Purihin po ang Panginoon. Thank God. Hallelujah. Meron ba tayo noon? Kahit ano lang, padaan lang. Brother Sandy, meron tayo? Oo. Tapos, ngayong umaga po nagagalak tayo. Sabi nga, kung marami tayong himalang naranasan na at mga himalang hinihingi pa, isang himala po na tayo po ay talagang dapat matuwa ay yung buhay natin. Isang himala na tayo po ay binabago. Binagyan ng bagong pagkatao, bagong buhay, at patuloy na binabago ng Panginoon tungo sa kanyang wangis. Palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay ni Sister Almira, Brother Christopher, kasama po si Yuki at saka si Khalil. Ang kanilang, tayo nga kayo mga kapatid, purihin po ang Panginoon. Sila po dati na nating kasamahan, mga kapatid sila ni Mami Melds, anak ni Tatay Charlie at ni Nanay Luningning. Sa totoo lang po, nag-reopen ang Bible study doon through Teacher Tina. At kahit noon pa man, kulang po yung bahay ni Mami Melds. O kaya doon sa kabilang bahay, dati 3 bahay yung lipat-lipat. Umaapaw po doon ang mga uma-attend. At ngayon nare-revive, praise God. At higit pa po sa ano pa mang himala ay yung himala ng kaligtasan ng buhay ng mga taong mahal natin sa buhay. Sabi, kanina nakita ko silang 4, sabi ko, praise the Lord, one family ang bumalik dito sa church. Ang sabi ni Sister Mira sa akin, sabi niya, ito po yung pinapanalangin ko noon sa Panginoon. Sabi niya, ito yung pinapanalangin ko noon sa Panginoon na siya at ang kanyang. Kasi sabi ko, as for me and my house, we will serve the Lord. Sabi niya, Pastora, yan yung pinapanalangin ko noon sa Panginoon. At purihin po ang Panginoon. Nandito po sila ngayon ulit, buong pamilya na muli nating nakasama. Praise the Lord. Hallelujah.
Walang imposible sa Panginoon. Yan palagi po yung panalangin natin sa ating morning devotion. Paulit-ulit. Sabi ng Luke chapter 18, huwag tayong manghinawa sa pananalangin. Ano po, patuloy tayong manalangin. Meron tayong hinaharap. Mga kapatid, gusto kong malaman ninyo na, pwede ba yon? Pwede ko bang i-share dito? Yung ating sa chair, okay lang? Opo. Ito pong ating dito po, hindi po natin ito pagmamayari. Ano po, mga kapatid, tayo po ay binigyan ng sobrang kagandahang loob ng Diyos. Nung pumunta po tayo dito, walang maraming salita. Nung binigay natin yung intention natin, pinaalam natin kay Ate Seti, walang kaabog-abog. Sabi po niya, gusto niyo po ba na magkaroon ng gawain dito? Pinrepair niya kaagad yung kontrata ng ating paglipat dito. In short po, ito na po. Mamaya na lang yan. Mamaya na lang. Mga kapatid, kailangan na po nila yung lugar. Kailangan na po nila ang lugar. Kailangan na nila ang lugar. So, we need to move out from this place. Tayo po ay binigyan ng 6 na buwan para po makapaghanda sa paglipat. Huwag po tayo malungkot. Sabi nga, this is God's thing. Ito po ay bagay na Diyos lang ang makakasagot. At sabi nga, huwag nating maliitin ang magagawa ng Diyos. Amen? Very timely po yung mensahe. Ang Diyos po natin ay makapangyarihan. Actually, wala man tayong pagmamayari dito sa lupa, sa mundo. Lahat ito ay pagmamayari ng Diyos. Kaya lang hindi ko nga alam kung paanong nangyari na nagkanya-kanya na yung mga tao na akin ito, akin tong bundok na ito, akin yung palaisdaan dyan. Ganun pala yun, ano? Pag ikaw ang may-ari nito, yung lahat ng dyan sa itaas, pagmamayari mo rin. Kaya ano yung tawag doon? Kung ito ay parte ng Pilipinas, lahat yan. Nang nasa itaas, parte yan ng Pilipinas. Kaya meron dyan na kapag nakaban, yung paglipad ng mga eroplano, huwag kang pumasok dyan. Halimbawa sa China, huwag kang pumasok kasi pwede ka nilang gigirahin o kaya pasabugin. Yung ganun yun. So, salamat po sa Diyos dahil hindi ko na alam kung pang ilang sabi nga ng iba, uy, palayo kayo ng palayo Baka mamaya nasa murong na kayo. Ano po, gusto niyo bang bumalik doon? Gusto niyo bumalik doon sa baba? Palayo tayo ng palayo. Actually, kami yung pinakamalayo sa lahat Sa totoo lang, no? Kayo, yung iba na sa kalagitnaan, kami yun. Kami yung napapalayo ng husto. Kaya sabi nila, nasaan na kayo ngayon? Ganun palagi ang tanong, nasaan na kayo ngayon? Kami? Napapalayo kayo. Mamaya, nasa murong na kayo Sabing ganon. Sabi ko, hindi. Saan malayo? Cardona, no? Kaysa Morong. Gusto niyo ba doon? Sa Pililya? Ako. Praise the Lord. Hallelujah. So, pag-pray po natin, Lord, na po, He owns the heavens and the earth. Siya ang nagmamayari ng langit at ng lupa. At ng lahat ng mga naninirahan sa ibabaw ng mundo, pagmamayari ng Diyos. Kaya, ayaw ng Panginoon, Lord, sabi ko palagi kay Lord, ayokong, minsan kasi parang hindi ka makatulog, alam niyo yon. Lord, sabi mo, ayaw mo kaming maburden. Diba sabi niya, come to me, all you who are weary and are heavily laden, and I will give you rest. Ayaw ng Diyos na mabigatan tayo. Ayaw ng Diyos na mag-alala tayo. No, siyempre nag-aalala tayo. We have accountability and responsibility as we serve the Lord. Pero hindi doon sa na tayo ay mag-alala at mawala ng sigla sa ating paglilingkod dahil napuno na ng pag-aalala ng ang ating puso at isip. So, Lord, wala. Basta let go. We let go of this burden. We release it to God and trust what He can do. No, dito po sa problema na to. Salamat po. Nagpapasalamat tayo sa Diyos kasi nag-o-open siya ng mga opportunity. He brought people
na nagkukusa. Tulad po yung Sister Merly, yung kanyang kaibigan na si Jeff, Brother Jeff, voluntarily, especially Sister Merly, anuman ang kailangan ninyo, lalo na po in terms doon sa ating children's ministry na lumalago, sabi ni Sister Merly, just let us know and we will help. Amen. Glory to God. Hallelujah. Thank you po, Sister Merly. We thank God for your generosity and willingness to support the ministry of God. Yung kapatid po ni Brother Boying na dumating dito, yung mag-asawang Tess at saka Brother June, sila po mismo ang nag-voluntaryo na sabi nila they will give their tithes sa church. Pero kasi si Pastor Alex, no, may church din silang hinahawakan. Every other month, ang sabi niya ganon. So, sabi ko, mga sinyalis yun na ito ay gawain ng Panginoon. This is not my church. This is not your church. This is the church that God has entrusted us. Pinagkatiwala ito ng Diyos sa atin at naway masumpungan niya tayong mapagkatiwalaan nga sa kanyang gawain. At ang pinagkatiwala sa atin, hindi pera't pilak at ginto. Mga kaluluwa, mga kapatid, na kapag hindi tayo marunong hindi tayo mapagkatiwalaan, ang dulo nito lahat ay mapapahamak lang. No, kapahamakan lang ng mga taong tulad ng ating pinag-uusapan ngayon, Christ-like life, no? Buhay na katulad kawangis ng Panginoong Hesukristo. Pag hindi tayo namuhay, ako po, pag hindi ako nanguna at ang lahat ng mga bawat isa sa atin, hindi tayo namuhay nang nararapat. We don't live appropriately, no? Ay mapapahamak ang mga taong gustong sumunod o gustong tumulad sa atin. Na tayo'y mga Kristiyano, we are Christians but not Christ-like. Dapat hindi ganon. We are Christians and we are Christ-like. Dapat ganon. Ano po? So, purihin po ang Panginoon. Pag-pray niyo po. Mga kapatid, pag sinasabi ninyong wala po akong prayer request wala naman po akong pangangailangan the church has. Merong pangangailangan ang iglesia ng Diyos. Kaya kailangan po nating magtiwala sa Kanya. Ano po? I thank God sa ating mga young professionals na may mga trabaho na. Please be honest and be entrusted, be faithfully entrusted, maging tapat tayo, nakatiwala ng Diyos. Ano po? Let's give our tithes and offerings. Ano po? Ay, nag-exhort na ako sa... Dito na po muna tayo. Okay, mga kapatid. Ito po yung nangyari kahapon. Ano po? Napakaganda po ng ginawa ng Panginoon sa buhay ng mga kababaihan. At ang ating pong tema kahapon, wellness in solitude. Yung kagalingan sa pag-iisa ay pagbibigay ng oras sa Panginoon. Ayan po. So, yan kami lahat. Parang 26 tayo. 26, ayan. 26 po kami lahat. Sa mga hindi po, ang dami naming pagkain. At salamat, Sister Teresa. Super sarap po yung balinghoy ninyo. Yung kamuting kahoy. Praise the Lord. Maganda po yung interaction. Salamat, Mami Mel, sa sa games. Teacher Tina, of course. Salamat sa Panginoon. Hindi ko po yan kaya. Kung ako lang, hindi ko kaya yan. At hindi ko talaga hindi din ako, kumbaga, bihasa sa mga ganyan. Kaya salamat sa suporta, Jessa, Sandy, salamat. Diyan kayo. Siyempre lahat, alam kong pinagpipray nyo ito, no? Pinagpipray natin. Ano man po mga programa natin dito, ipag-pray po natin. Praise the Lord. Ayan. Yun si Pastor Maricar, yung kayakap ko. Mahaba yata yan. Ayan, pumipila po sila, hindi po yun sa ayuda.
pumipila po sila sa games, yung message relay. At halos walang nanalo. May dagdag bawas. Meron kaming napakasarap, Mami Mel. Salamat sa pagluto ng napakasarap na pansit bihon. Praise God. Ayan. So, purihin po ang Panginoon. Next time po, may next time pa naman no? Sabi ni Pastora Maricar, gawin natin to ulit. Sabi ko, siguro ba every three months? Ang tagal naman, Pastora. Sige, sabi ko, every other month. Ayun. So, praise the Lord. Behold how good and how blessed, how pleasant it is for sisters or brothers that dwells together in unity. Ano po, hindi lang po tayo ang magkakapatid dito, lahat po ng mga churches na sumasampalataya sa Panginoong Jesucristo at Word of God lang ang itinuturo. Sila po ay mga kapatid po natin sa Panginoon. Glory to God. Praise the Lord. Salamat, Pastor Genesis, sa magandang mensahe ng Panginoon. Glory to God. Sige po sa ating... Sir God, magandang umaga po sa ating lahat. Salamat po sa Panginoon, sa kanyang mga salita na narinig natin ngayong umaga, na natin na ating lingkod na si Pastor Genesis. Yun po. Talagang nainis lang po ako sa Lord dahil po sa mga pagpapala na naranasan ating lingkod na si Pastor Genesis. Pero hindi lahat po tayo pagpapalain ng Panginoon, di ba? Hindi lang po siya, tayo po lahat pagpapalain ng Panginoon. Amen. Yung po, basta, ang sa atin lang po, basta yung maging tapat po lamang tayo sa Panginoon sa lahat ng bagay. Yung binigyan tayo ng Lord ng 5-6 na araw na maghahanap buhay, yung isang araw ay para po sa Kanya. Dapat po natin yung paglaanan. Tapos dapat na binibigyan po tayo ng maayos na trabaho, kaya dapat yung para sa Kanya, dapat din po natin ipagkaloob sa ating Panginoon. Yan po. Dahil tayo po, pag nagtapat tayo sa Panginoon at ibinigay natin para sa Kanya, ang lahat ng pagpapala ay mararanasan natin na galing sa Panginoon. Ipagkakaloob po sa atin ng Panginoon. Sabi nga ni Pastora Alice, bubuksan ni Lord yung durangawan ng langit at ibubuhos niya yung kanyang pagpapala sa atin. Yan po. Sige po, manalangin po tayo. Praise God, yes, oh God, hallelujah, Jesus, Lord. Panginoon, pinupuri po namin kayo, pinasasalamatan. Tunay nga po, Lord, na napakabuti mo, Panginoon, sa buhay ng iyong mga anak. Salamat po, Lord, sa mga pagpapala na patuloy po namin nararanasan, Panginoon, sa araw-araw. Salamat din po, Lord, sa kalakasan. Salamat po, Lord, sa panibagong buhay na pinagkakalob niyo po sa amin, Panginoon. Hallelujah, Jesus, oh God, Lord, hallelujah. Lord, tinatas po namin sa God sa umagang ito, ang lahat po ng mga handog ng inyong mga anak. Dahil po namin pagpalain mo nga po ito, Lord. Ibilik mo ito sa amin ng siksik-liglig. Nag-uuma po na pagpapala, Panginoon. Gaya din po lang sa inyong mga anak na walang kakayanan magbigay. Pagpalaan niyo po sila, bigyan po sila ng hanap buhay. O pa sa susunod po na pagkakataon, sila po ay makabahagi, Panginoon, sa gawain. At sa lahat ng manalikong Panginoon, dahil po na ito po ay magamit, sa kalalagot, ikalalawa po ng iyong gawain, O God. Salamat nga po, Panginoon, sa iyo po lahat ng papulit, pagsamba sa daming pangalan ni Jesus. In Jesus' name, Amen. Ang atakbo sinabi ng Diyos sasagana ang buhay ko kaya't ako'y magsasaya pagkat sinabi ng Diyos ay sinabi na kaya't di ko bibitawan ang lahat ng pangako niya. Umaragas ang pagpapala aking nararanasan. Di ako magtataka kung ba't
sa akin na pupunta mula ilagang kanluran, timog silangan sa rumaragas ang pagpapala, rumaragas ang pagpapala, rumaragas ang pagpapala. So yun po, para po sa ating announcement. Sa next Sunday po, so next po ay sa ating All Regards in Prayers. So early morning prayer Monday to Saturday, morning prayer tuwing Sabado, prayer and fasting sa darating po na February 6 every first Friday of the month. So inaanyayahan po ang lahat na dumalo sa ating prayer and fasting.